Dahil ngayon po ay undas, bibili tayo ng malagkit. So swerte po at nakakita tayo dito ng puti at yung tinatawag na balantinaw o yung dark purple na glutinous rice. Hello po mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng special na biko. Since ngayon po ay piyesta ng mga patay, maganda po itong lutuin. Usong-uso po ngayon ito. At para hindi na po tayo bumili, gagawa po tayo ng sarili nating version ng special na biko. So ito na po yung ating mga ingredients. 2 cups na glutinous rice or malagkit na bigas. 1 cup na balantinaw o ito tinatawag na dark purple na bigas. Ito po ay malagkit din. Okay? So kung wala po kayong available na balantinaw, pwede rin pong purong white glutinous rice na lang po ang inyong gamitin. 2 cups na gata. Ito po ay malabnaw o yung pangalawang piga. 2 cups na kakang gata. Yan po ang ihalo natin mamaya sa ating mga asukal. 2 cups na brown sugar. Ito po isang optional ingredients. Gagamit po tayo ng 3 kutsarang panutsa. So yan po, kukuha lang po tayo ng 3 kutsara dyan. Since buo po yan, gagadgarin na lang po natin. So kung wala po kayong panutsa, pwede po kayo mag-substitute ng maskubado. Yan po ay magbibigay ng dark color at creamy na panlasa. 3/4 teaspoon na salt. Hindi po lalabas ang tamis ng inyong biko pag hindi po kayo naglagay ng asin. At para naman sa atin latik, ang gagamitin po natin dyan is 2 cups na kakanggata. So yan po, sobra po yan ng 2 cups. The more po na marami kayong lulutuin na latik, ay mas masarap ang inyong biko. So sobra po yan sa 2 tasa. So okay lang po yan. Okay? So without further ado, mag-start na po tayo mga katropa. So mga katropa, hugasan na po muna natin yung ating glutinous rice. Pwede na po natin silang paghaluin. Okay? Ito yung ating dark purple na rice. Yan. Hugasan na po natin ito ng mga 3 beses hanggang mag-clear po siya. Parang isasaing lang po muna natin. So maganda po ang kulay ng ating biko pag naghalo po tayo ng dark purple na malagkit. So yung hindi po familiar dito, pwede po kayo magtanong sa palengke kung mayroon po silang available na ganitong klaseng malagkit. So yung ginagawa ko po ditong ratio 2:1, 2 puting malagkit at isang dark purple na malagkit. Okay. So after po natin na mag-drain yung ating tubig, ilagay na po natin yung ating 2 cups na gata. Ilagay na po natin yung ating gata. Yan po ay pangalawang piga, yung medyo malabnaw. Okay, so kung kulang po kayo sa gata, pwede na pong tubig na lang. Okay, yan. And then, sasaingin na po natin ito. So kung wala pa kayong rice cooker, pwede naman pong ordinaryong kaldero lang po. So, medyo bantayan nyo lang kasi madali pong masunog yung malagkit. Yan. Then, isalang na po natin ito sa ating rice cooker.
So ito na po yung ating rice cooker. I-on na po natin at lutuin na po natin yung ating malagkit. Mga tropa, magluluto na po tayo ng ating latik. So mas maganda po gamitin nyo yung non-stick na kawali para madali po siyang maluto at hindi po siya manikit. Okay? So ito. Ito po mahigit mga 3 cups po siguro ito. So as I said before na the more po na marami po kayong ilalagay na latik sa inyong biko ay masarap. So yung version ko po na ito, this is my own version. Sa amin po kasi sa Iloilo, ang tawag po sa amin is suman. Okay, ang tawag po namin dito sa Iloilo ay suman. So sa mga old traditional na pamamaraan, hindi po ganito. So next video po gagawa pa ako ng Biko Ilonggo style. Okay, so sa mga kapwa ko pong Ilonggo, huwag nyo po akong i-bash dahil this is classic. Ito po yung classic na pamamaraan ng paggawa po ng Biko. So pag nag-bubbles na po siya at kumulo na, doon na po natin ilagay sa lower heat or lower po yung ating apoy para hindi po siya masunog. And then simmer na lang po hanggang maghiwalay yung langis doon mismo sa pinakalaman ng ating coconut milk or coconut cream. Siguro all in all, maluluto natin ito ng mga I think nasa 20 minutes. Depende po sa dami ng inyong lulutuing latik. And pwede rin po kayo gumamit ng nasa lata sa mga OFW po natin na namimiss na po yung biko. Pwede po kayo gumamit ng coconut cream or coconut milk na nasa lata or yung powdered po na coconut milk. Pag nakita nyo na po yan na medyo nagbubbles na po siya, about mga 6 minutes, yan, pwede na po natin hinaan yung apoy. Okay? Yan, and then constant lang po na pag-stir, pag-halo-halo hanggang mag golden brown po. So pwede po natin yan iwan and then balik-balikan na lang po natin every 2 minutes para hindi po siya masunog. So mga katropa, ito na po yung ating latik. So mga 23 minutes mark po, pinatay ko na po yung apoy. Yan. Mas maganda po dito, medyo hindi po siya masyadong matigas. Yan. Para hindi po siya mapait. Okay? Maganda po, medyo juicy po siya ng konti. So yung gagawin natin dito, ito po yung ating palalamigin. And then, isi-separate natin mamaya yung pinaka-latik at yung pinaka-mantika. Yan. I-drain po natin ito sa oil strainer. So mga katropa, yan na po yung ating sinaing na malagkit. Yan, tamang-tama lang po yung kanyang pagkakaluto. Ang gagawin po natin, magluluto na po tayo ng ating coconut milk mixture. Okay. So mga katropa, gagawa na po tayo ng ating coconut milk mixture. So mas maganda gamitin pag nagluluto kayo ng biko, gagamitin natin itong ating non-stick na kawali para mas madali po siyang mahalo. Okay? Ilagay na po natin yung ating gata. Ang ginamit natin dito is coconut cream o pinaka unang piga o tinatawag nilang kakang gata. Okay? Hintayin po natin na mag-raise ang temperature and then ilagay na po natin yung ating asukal. So dahan-dahan na po natin itong stir hanggang matunaw po yung ating asukal. Yan.
Nailagay ko na rin pala yung asin dito kanina, hindi ko lang po naipakita sa inyo. Ilagay na rin din po natin yung ating panutya. So this is an optional ingredients. So ilalagay ko po sa description box ang lahat ng mga ingredients na aking ginamit dito para may guide po kayo sa inyong pagluluto. Pwede po kayo mag-adjust kung sa tingin nyo po masyadong matamis or matabang. Pwede po kayo mag-adjust ng mga ingredients. Okay? So stir lang po natin ito hanggang mag-sticky po siya, mag-reduce po yung ating sauce at matunaw po ang mga asukal na ating inilagay. So, mga tropa, kumulo na po yung ating coconut mixture. Yan. So this time, hinaan na po natin yung ating apoy para hindi po siya masunog. Kasi may tendency po siyang masunog pag ganito na po siyang kumukulo. Hintayin na lang po natin na lumapot po siya at maging sticky at mag-reduce po ang kanyang sauce para hindi naman po siya masyadong basa yung ating magagawang biko. So mga katropa, ito na po yung ating coconut mixture. Ayan, nag-reduce na po yung kanyang sauce. So pwede rin po bawasan nyo po muna and then magdagdag na lang po kayo kung medyo kulang pa. Okay, para hindi po kayo mamali at hindi po maging basa masyado yung inyong magagawang biko. So ayan, reduce na po natin yan in half. Almost half na po yung nabawas natin dyan, yung na-reduce natin sa kanyang sauce. Yan, medyo sticky at malapot na po siya. So ilagay na po natin yung ating nasaing na glutinous rice. Yan, tingnan nyo po yung kulay. Maganda po yung kulay niya pag naghalo po tayo ng purple po na glutinous rice. Yan. So yan po yung kagandahan pag yung ginamit natin non-stick kasi hindi po siya dumidikit at madali po nating mahalo ng maganda yung ating mixture. Yan. So continue lang po kayo sa pag-i-stir dahil maya-maya po ma-absorb na po ng kanin yung ating gata. So mga katropa, almost done na po yung ating biko. Ayan na po, na-absorb na po ng ating kanin yung kanyang sauce. Yan, nag-evaporate na po yung sauce na nilagay natin. Okay, so tingnan nyo naman yung kulay. Ang ganda po ng kulay niya. Meron po siyang medyo itim-itim na texture. Yan. Yan po yung perfect at magandang klase ng itsura ng biko. So I think okay na po ito. I-set aside na lang po natin and then nilagay po natin sa tray. Okay, so kung mayroon po kayong dahon ng saging para medyo authentic po yung dating, mas maganda pong gamitin natin pang sapin sa tray. So kung wala naman po, pwede na po yung parchment paper. Okay? Yan. Ito na po yung ating special biko ni Chef Angel. So ayan na po mga katropa, nilipat na po natin sa ating tray. Yan. So maliit lang po pala siya, yung 3 cups. So depende po yan sa inyo magagamit na glutinous rice. Ito medyo hindi po siya masyadong maalsa kaya medyo konti lang po yung 3 cups natin. Yan. And then ipapatong na lang po natin yung ating nagawang latik. So tingnan nyo mga katropa, ang ganda po ng color. Tama lang po. Medyo may konting hilaw-hilaw pa po siya dyan para hindi po masyadong lata yung ating biko. So slice na lang po natin yan mga katropa. Depende po yan sa inyo kung gaano po kalalaking slices ang inyong gagawin. Importante po dito, wag po masyadong lata yung kanin sa pagsasaing. Kaya ginawa po natin, mas lamang yung bigas compare po doon sa ating liquid. Para hindi po siya malamsa at hindi po masyadong lata yung masasaing po nating malagkit. So, pag mainit pa po siya, medyo basa pa po siya and then habang po lumalamig siya ay nagsisit in na po at natutuyo. So, itapping na rin po natin yung ating latik na naluto kanina. Ito na po siya. Yan.
Depende po sa inyo kung gaano po ang diskarte na gagawin nyo. Sa akin, portion po ang ating ginawa para medyo maganda naman po ang presentation. Pero kung pangbahay lang, pwede na po na ipatong nyo na lang po yung lahat ng latik na inyong naluto. Kung hindi naman po pangbenta, kung pangkain na po sa pamilya. So mga katropa, ito na po yung ating finished product. Sana po nag-enjoy po kayo. Ako po, si Chef Angel. Nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!